the flesh is an enemy of God. Kaya teach us to be sold out dedicatedly and surrendered our whole being, soul, spirit, and body, that we will delight to do your will according to your word and according to your promises, we will stand. That I am a part of a good story, and my story is from grace to grace, from victory after victory, from blessing after blessing. I am a part of a great work and a great future. Because Christ in me is my hope and the hope of glory. Kaya Panginoon, maraming salamat. Teach us to submit. Teach us to be passionate and to be zealous. Maging masigasig, maging masipag, maging matyaga, at maging wiling-wili na ikaw ay laging sambahin, dakilain at luwalhatiin. Likhain mo sa amin ang paningin na laging nakatingin sa magagandang bagay. Hindi sa pangit na bagay, kundi sa magagandang bagay na ito'y pwedeng mangyari dito sa lupa para nang nasa langit. Guard our hearts, for out of it are issues of life. Panginoon, sa lahat ng mga taong dadalhin mo sa amin, sila'y mahawa ng pagpapala at biyaya na dumadaloy sa aming mga buhay. At sa mga taong dumaraan sa mahigpit na pagsubok, dalangin ko po na ikaw ay kanilang hanapin at lingapin, na ikaw ang Diyos na nagmamasid at nagbabantay at naghihintay ng sino mang lalapit sa iyo, ikaw ay lalapit sa Kanya. Salamat po, Ama, Banal na Espiritu, ikaw ang dakilang tagapagturo at ikaw ang dakilang tagapagpaliwanag. Maunawaan nila ang bawat letra, bawat salita na aking bibigkasin sa umagang ito. Salamat po, hindi masasayang ang 45 minuto ng pangangaral sapagkat sila ay babangon at aahon sa kalagayang hindi na katulad ng dati. Salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samod na langit sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may hininga ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God! Kumusta na ang mga kabataan natin? Na kahapon sa atin hong mini quiz, Bible quiz doon sa ating group chat, nawa ay sila ay gising na. At intayin po ninyo sa inyo ng mga nanalo doon sa ating Bible quiz B, sa mga young people ng BND Revival Church Binyan, intayin nyo po ang inyong ice cream. Hallelujah! Hooray! May ice cream kayo kay Sister Aren, courtesy of our church. And we'd like to give emphasis na masaya ho ang maglingkod sa Panginoon. God will always reward us in a time or in a day of unexpected. Yung hindi mo inaasahan, yung bigla ka lamang mabibigyan, and that is awesome and that is amazing. And I hope our young people are now cheering because you might know there will be good things that might come again this coming Saturday na ang mga magiging katanungan ay tungkol sa mensahe ngayong araw ng linggo. Di ba, Brother King? So let us go on and let us go to the message. My preaching for today is entitled, Hide and Seek. Tago-taguan na maliwanag pa ang buwan. So magtago ka at ikaw ay hahanapin. So we have heard the message for today in the book of Isaiah chapter 55 as our opening text, scripture reference. Napakahalaga na tayo ay laging lumalapit sa Panginoon. God will not always show the full details of His awesomeness and His highness. You need to dig out and to seek Him and to know Him deeper. Meron ngang isang awit, and it's a classic song, na pag naririnig ko ito'y nagpupukaw ng aking damdamin. It's an old song na napakinggan ko ito sometime when we are in the youth camp. And it is on the last night. Alam niyo naman, pag youth camp, every last night, there will be an outpouring and encounter of the Holy Spirit. Ang sabi ho nung awitin ay ganito, Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Learning never stops. Because God wants to show Himself strong. God wants to show Himself that He is faithful. Ang salitang tapat, pagbaliktarin mo, tapat pa rin. Tapat, tapat. Kaya kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin ang ating Panginoon. Kaya every day, every time, every year, every day and every hour, every seconds of your life, you should understand this. God never falter. God has no other option. You are God's plan A. He does not have any plan B. You are God's favorite. You are the apple of God's eyes. Kaya napakahalaga, you come to Him. You tell stories. You ask for the instruction. It's very important to consult God and to talk to Him. He is God and is willing to listen to you.
Huwag ka kaagad tatakbo sa iyong biyanan. Huwag ka kaagad tatakbo sa mautangan. Huwag ka kaagad gagawa ng paraan. Hayaan mo na ikaw ay kausapin ng Diyos para makita mo ang kanyang kaparaanan. Sa ating paraan, it will be a quick fix, but it will never last. Pero sa pagparaan ng Diyos, it will be for eternity. Kaya kapag sa atin yung kaparaanan, I always say this, if you do it on your own ability, there will be a liability. But if you do it on God's plan and works and purpose and ability, it will be a possibility. In our own self, liability, it will be a loss. Pero pagkasama natin ng Diyos, He make all things brand new. The weeping may endure for a night, joy will come in the morning. Kaya ang sabi nga ho dito, hinihikayat ng Diyos ang kanyang bayan. Even though God showed His goodness, the people of God, the Israelites, the Hebrews are so stubborn. Anong ginawa nila? They keep on winding down at keep on going to the opposite direction. Imbis na diretso, aatras. Imbis na pakaliwa, kakanan. At talagang tinetest nila ang ating Panginoon. Even though God is in the midst, even though God is giving them clouds in the morning and light in the darkness, that He show up the light and the stars in the evening, hindi pa rin ito nakita ng mga Israelita. They forgot to remember that God parted the Red Sea, that God fed them with manna from heaven, that God healed them when they were bitten by the snake. God provided water from out of the rock. God showed a lot of miracles and stories. For the last 40 years, ang kanilang mga damit at kasuotan ay hindi nasira at hindi na luma. Imagine ninyo, 2 million population without counting women and children, 2 million strong men. Ang pinakamahirap po dito, yung sanitation. Paano ka eebak? Paano ka dudumi? 2 million! Sa isang gusali nga lang ho na walang maayos na comfort room, di ho ba ang panghi at ang baho? Pero ito 2 million kasama mo. Di ho ba? Pero nakita nila na ang Diyos ay kumilos ng kamangha-mangha. But still they ignore it. Ang mahirap po kasi sa mga Kristiyano, nakikita nila ang ebidensya, nakikita nila ang himala, nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos, but still they choose to ignore. They see the goodness of God, and yet they ignore it. Naririnig nila ang Diyos, but they ignore it. Naririnig, pero hindi nakikinig. The instructions are for your listening and understanding. The Word of God is for instruction. Naranasan nyo na bang meron sa inyong ipinabasang libro ang inyong professor nung college days and you just read it by your eyes and then you don't get the point and you don't get to understand what you're reading? The definition of velocity, the definition of polygon, hexagon, and pentagon, and the arithmetic and the geometrical shape, that you've been reading calculus and you don't get to understand it because you read it and you are not interested on it. Nakikinig, nagbabasa, pero hindi mo inilalagay ang iyong buong puwersa para maunawaan. Kaya maraming nagtatrabaho pagod kasi iniisip nila na nakakapagod ang kanilang ginagawa. Maraming nagkakasakit dahil iniisip nila na pag sila'y umidad na ng ganoon, sila'y magkakaroon na ng ganong sakit. And I thank God that my dad at the age of 72 years old, no maintenance medicine, no checkup, no operation, never been in the hospital. Because the joy of the Lord is our strength. A merry heart doeth good like a medicine. Isa hong napakagandang biyaya na wala kang minimaintain na sakit. Sapagkat ang minimaintain pagpapala, hindi sakit at karamdaman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang pagpapala ang dapat manatili. Sapagkat ang pagpapala ay naililipat, naibibigay, at nakakapagbigay ng liwanag. Sa tingin mo kaya, kapag ka ikaw ay puro daing, may tao pa kayang sasama sa'yo. Buti sana kung daing na bangus, masarap na may kasawsawang suka yan. Pero pag ikaw ay daing ng daing, ikaw ay iiwasan ng tao. Pag ikaw ay puro problema, ikaw ay pagtataguan. Pag ikaw ay palautang, ikaw ay iiwasan. That's why you need to get out from that kind of level of mentality. Not the Mamba mentality, but the God kind mentality. Guide us, O God. When the Lord guides you, He will provide. Guide us in the way that we should prosper. Prosperity is not bad unless you use it properly.
Having wealth and riches are not bad if you will be a good steward. Ang masaklap po kasi sa yamanan, if you become stingy. Ang masaklap po sa kayamanan, pinayaman ka ng Diyos, nalimutan mo yung nagturo sa iyo kung paano kayayaman. Ang masaklap po sa kayamanan, ay sinamba mo na ang kayamanan at hindi ka na nakikita pag-araw ng linggo at dahil ngayon ay puro live streaming lamang, wala ka ng pagpapahalaga at sasabihin mo, panoorin mo na lamang ang preaching tuwing replay, hindi ho mahalaga na replay ninyo ito mapakinggan. Mahalaga ho, ngayong oras na ito, ikaw ay nakaupo sa inyong living room, nakaupo sa inyong sala set at pumapalakpak ang kamay at sumasang-ayon sa pangako ng ating Panginoon na nariyan sa iyong tahanan na iyong sambahan. But if you will be lousy and if you will not be excited, paano ka magiging excited sa malaking pagpapala? Dito lamang sa ganitong pagkakataon na pagtuturo, ikaw ay tinatamad. Pero kung ikaw ay magiging maligaya sa mga panahon na hindi pa tayo magkadaupang palad, na nariyan ka sa inyong lugar ng kusina at nakaupo, huwag ninyo akong gagawing background sa inyong paglalaba at sa pagluluto at pagkain. Tumigil muna kayo at umupo at tangkilikin ng buong taimtim ang salita ng ating Panginoon. God needs respect. He needs to be honored. Give honor to whom honor is due. Gawin mo kaya yan pagka dumalaw si President Duterte sa bayan ng Binyan. Palagay ko, ikaw ay mapapagalitan ng mga security detail ng ating Pangulo, ng kanyang organizer, na pag ikaw ay nagluluto ng corned beef, nagpiprito ng itlog, at dumaan sa iyong harapan ng ating Pangulo, palagay ko, you will show respect, pugay kamay, at talagang ikaw ay giliw na giliw. Even though you do not like our President, you need to show respect. Amen? Kaya, ang ating Panginoon ngayong umagang ito, ay naglalakbay ang kanyang mga paningin at pinagmamasdan kung sino ang para sa Kanya. Nakikita ka niya dyan sa gawin ng De La Paz, nakikita ka niya sa gawin ng Aplaya, nakikita ka niya dyan sa Langkiwa, dyan sa Platero. Hello, amen, mga taga-Platero, nariyan sa Kabuyaw, nakikita ka ng ating Panginoon. Kayong mga nasa Marikina, nakikita ka ng ating Panginoon, naglalakbay ang kanyang mga paningin. God can never fail us. Again, listen and understand are the greatest key for us to learn. Put down your pride, lower down your ego, and learn to submit God. Submit to God. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, lumapit kayo, nung sabi sa verse 1, kayong mga nauuhaw, kayong nangangailangan ng tubig. Come everyone who thirsts. So when you are thirsty, you need to quench it. And the only thing that can satisfy you is water. Fast forward, 400 years later, Jesus is sitting on a tree and looking for the woman na umiigib. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa babae na may dala ng inumin mula sa well of Jacob, sabi niya, pwede ba akong makainom? At ang sabi ng babae, sige po. And they have a quick talk. Ang sabi ni Jesus, alam mo ba, na yung tubig na yan, pag ininom mo, mauuhaw ka ulit. Pero alam mo ba, meron akong ibibigay sa iyo, na itong tubig na ito, kailanman ay hindi ka na mauuhaw muli. At yung babae, takang-taka. Tandaan po ninyo, teaching is for your enlightenment. Teaching is for you to learn and to see the meaning of life. To see that you are not alone. You might be lonely, but you are not alone. Nag-break up kayo ng girlfriend mo? Remember that is not the final and the conclusion of your life. There are a lot of things to look forward. Nalugi ka sa negosyo, look for the bounce back, look for the rebound, look for other opportunities. Nawalan ka ng trabaho, hindi ka na ngayon makasampa sa barko, hindi ka na makabalik sa abroad. Remember, God is not dead. He's alive and He's just waiting for you. God might be for you is hiding, but you need to seek Him. Para sa iyo, akala mo tahimik ang Diyos. Para sa iyo, akala mo hindi mo nakikita ang Diyos. Hanapin mo. At yung nagtatago ay natutuwa na hinahanap mo siya. Kapag sa aming bahay at tahanan, pagka ang mga bata ay pababa na, dahil nga di ba tayo naka-quarantine, hindi pa rin pwedeng lumabas ang mga bata. Minsan sila ay aking ginugulat. Nagtatago ako sa ilalim ng mesa, sa likod ng pintuan.
Every time gigising sila, mga 9 o'clock or 10 o'clock, sasabihin nila, nasa na si Daddy? Usually kasi nakikita po nila ako every morning, Monday to Wednesday, nandun sa kwarto, nagbo-broadcast. At kahit malakas ang aking boses, malakas ang aking tinig, okay lang, basta nasilip lang nila, si Daddy nagbo-broadcast, he's just doing his thing and duty and task, okay lang sa kanila. Pero pagbaba nila, titiyakin nila, nasa na si Daddy? Kaya pag nakita nila na wala si Daddy, umalis, may pinuntahan, hinahanap talaga nila ako, kailan ang dating ni Daddy? Because they seek about their father, their dad, because their dad is good to them. Ang hinahanap ay mabuti. Ang masama, iniiwasan. Tama po ba? So, ang anong hanapin? Mabuti. Anong dapat iwasan? Masama. Kaya nga ang sabi po dito, tuloy natin, bakit mo pagkakaabalahan at pagkakagastusan ang mga bagay na hindi naman katulad ng tinapay? Pagka kinain mong tinapay na gawa ng tao, magugutom ka ulit. That's why Jesus said in the New Testament that He is the bread and He is the living water. That man shall not live by bread alone, but by every word. The word is our food. The word is our truth. The word is our daily sustainment. The word is our vitamins. The word is our security. And the word is our strength. Hindi ka dapat lalampa-lampa. Hindi ka dapat masakitin. Hindi ka dapat sipunin. Hindi ka dapat ninenervyos sa COVID-19. Because when fear enters in your life, you give opportunity to the devil. When fear enters into your heart, you become scared. And your immune system goes down. Kaya mas maraming nagkakasakit, hindi dahil sa COVID-19, dahil sa nervyos. And a lot of banks are calling me. Mga 3 bangko na tumawag sa akin at ang sabi nila, Pastor Kenneth, ang tawag nila sa akin, or Mr. Kenneth, at sabi nila, gusto niyo ba ng insurance para sa COVID-19? At binigyan ako ng mga proposal at talagang they're on the run to ask people to have insurance. Alam niyo ba na ang insurance sa 100 na nag-avail ng insurance, 2 lamang yung pwedeng makakuha ng kanilang claim sa insurance because the rest, insurance is a good business. 98 of those who are paying premium will not get anything. Pero doon sa 2, kaya di ba pag bumili ka ng bagong sasakyan, automatic kailangan i-insured because they want to make sure ano man ang mangyari sa'yo, ikaw ay makakabayad at hindi mo tatakbuhan ang iyong obligasyon. Pero sabi ko nga sa aking sarili, bakit ako kukuha ng insurance para sa COVID-19? Pastor, mas maganda ito, habang bata ka pa, mas malaki ang iyong makukuha. You'll get more than 1 million pag nagkasakit ka. Aanhin ko ang 1 million na may sakit ako. Hello? Aanhin ko ang 1 million na nakakonfine ako kahit na ano pang pinakamamahaling ospital. Ang gusto ko ako'y malakas, malusog at pinagpala, nagbibigay, hindi tumatanggap at nararanasan ng katapatan ng ating Panginoon. What's the use of 1 million if you're sick? What's the use of 1 million if you're dying? Meditate on the Word of God day in and day out. And your blood vessel, every single cell and every fiber in your body will function strong. Meron tayong mga tinatawag na antibody and immune system. There was a blood cells in our body that's called laminin. Laminin is a strong, endured part of the blood vessel that will resist every sickness that will come to you. Kaya ang gagawin nitong laminin, it will boost up para i-destroy yung mga weak cells, para i-destroy yung mga bagay na sumisira sa iyong katawan at mga bagay na magkukos ng iyong sickness and disease. Itong laminin na ito is like a cross sign na magre-resist sa lahat ng mga bagay na makakapagpahina sa iyo. Huwag mong isiping matanda ka na. Huwag mong isipin na ikaw ay wala ng pakinabang. Huwag mong isipin na ikaw ay lipas na ang panahon. Isipin mo na ikaw ay malakas sapagkat ang kalakasan mo ay nasa ating Panginoon. Ang kalakasan mo ay nasa pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! God's Word is our strength. Kaya kapag iniisip mo na lalagnatin ka. Pag inisip mo, sinong nakasalamuha mo, yun lagi ang mangyayari sa iyo. Kung ano ang aking kinakatakutan yun na nangyari sa akin, ang sabi ni Job. Living water. Jesus said to the Samaritan woman, the living water is the thing that you need to drink.
Because I am the living water. Those who drink after me will never be thirsty anymore. Kayong mga nauuhaw, lumapit kayo sa ating Panginoon. Kayong mga walang pera, ay lumapit. He has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without a price. Kayong mga walang pera, kayong mga bigo, kayong mga nasalanta at inaapi, lumapit kayo sa ating Panginoon. For you, God might be hiding. But remember this. Remember this. Number one, you need to do this. Itong dapat mong gawin para makita mo ng lubusan ng ating Panginoon. Number one, seek God intentionally, not occasionally. Intentionally. Pag sinabing intent, yun ang naisin mo. Kailangan mo lamang ba ang Diyos dahil may utang ka? Kailangan mo lamang ba ang Diyos dahil nakademanda ka? Kailangan mo lamang ba ang Diyos dahil ikaw ay may sakit? Kailangan mo lamang ba ang Diyos dahil mamamatay ka na? Seek God intentionally, not just occasionally. Kailangan mo lamang ba ang Diyos dahil takot kang mamatay? Kailanganin mo ang Diyos, hindi dahil sa sitwasyon mo ngayon. Kailangan mo ang Diyos dahil hindi mo kayang mabuhay na wala ang ating Panginoon. Hello? Seek intentionally. Number two, heart always matters. Puso. The rate and chances ng mga nagkakasakit sa puso, ang mga taong may mga sama ng loob at laging magagalitin. Tingnan mo ang iyong katabi, huwag mo tingnan ang iyong misis, tingnan mo ang iyong katabi, at tingnan mo lamang siya, at huwag ka na magsalita, baka magkasala ka pa. Heart always matters. Remember, your spouse cannot be like you. You're two different person. That's why being a two different person, you need to work continuously and be good, intending that Jesus should be the center of the house. Pinagpapala ng Diyos. Alam sabi sa Proverbs chapter 3 verse 33, pinagpapala ng Diyos ang tahanan ng matuwid. Matuwid. So, ang tahanan ay magiging maunlad kung ito ay may katwiran. At anong katwiran? Nagmamahal sa katotohanan. At anong katotohanan? Si Kristo lamang ang ating kailangan. Si Kristo ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Si Kristo ang ating kapayapaan. He is the Prince of Peace. And then number 3, never lack zealousness. Be devoted, active, and diligent. Ang zealousness ang ibig sabihin, you are totally convinced, fully convinced, na naniniwala ka na kahit nagtitiis ka pa rin ngayon,